May mga tanda na tila nagpapaalala sa atin, ang mundo ay may hangganan. Mga propesiya, kaguluhan, at makalangit na babala, ito ba'y mga palatandaan ng katapusan? Alamin ang mga dapat mong malaman. Bago natin talakayin ang mga tanda ng katapusan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para manatiling gabay sa mga video tungkol sa pananampalataya, hula ng kasulatan at mga darating na kaganapan. Ang Biblia ay hindi tahimik tungkol sa katapusan ng panahon. Sa katunayan, isa ito sa mga pinakatampok na tema sa mga turo ni Jesus, lalo na sa Mateo 24. Sa kabanatang ito, binanggit ni Jesus ang mga tanda na mauuna bago dumating ang wakas. Isa sa mga pangunahing palatandaan ay ang paglitaw ng mga huwad na propeta at tagapagturo. Ayon sa kanya, marami ang mag-aangking sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Ito'y babala sa atin na huwag basta maniwala sa sinumang nagsasabing tagapagligtas siya. Bukod dito, sinabi rin ni Jesus na magkakaroon ng digmaan at mga balita ng digmaan. Hindi ito nangangahulugang agad na katapusan, ngunit bahagi ito ng mga paunang babala na dapat nating pagnilayan. Magkakaroon din ng matinding taggutom, salot at lindol sa iba't ibang dako. At habang nararanasan natin ang mga sakuna sa iba't ibang bahagi ng mundo, tayo'y pinapaalalahan ng maging mapagmasid at mapanalanginin. Sa aklat ng pahayag, binanggit ang 7 selyo, 7 trompeta at 7 mangkok ng galit ng Diyos, lahat ay nagsisilbing makalangit na babala ng paghatol. Isa sa mga kilalang imahe dito ay ang 4 na mga ngabayo na sumisimbolo sa digmaan, taggutom, salot at kamatayan. Kasama rin sa mga palatandaan ang pag-uusig sa mga mananampalataya. Sinabi ni Jesus na darating ang panahon na tayo'y kamumuhian ng lahat dahil sa kanyang pangalan. Ito'y nagpapakita na ang pananampalataya ay haharap sa matinding pagsubok. Lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami, at ang ebanghelyo ay ipangangaral sa lahat ng sulok ng daigdig bago dumating ang katapusan. Kaya't habang lumalawak ang ebanghelyo ngayon sa teknolohiya at media, isang mahalagang tanong ang bumabalik. Malapit na nga ba? Ang mga tandang ito ay hindi para takutin tayo, kundi para gisingin. Ang layunin ng mga propesiya ay hindi upang iligaw, kundi upang ihanda. Kaya't mahalaga na malaman, unawain, at pagnilayan natin ang mga ito ayon sa liwanag ng pananampalataya. Kapansin-pansin na ang mga tanda na nabanggit sa Biblia ay tila sumasalamin sa mga pangyayaring nagaganap sa ating mundo ngayon. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga ito, ngunit tanong ng marami, nangyayari na nga ba ang mga tanda ng katapusan? Ang digmaan ay patuloy sa iba't ibang dako ng mundo, mula sa gitnang silangan, Europa hanggang Asya. Ang mga alitan sa pagitan ng mga bansa ay hindi lamang laban sa teritoryo kundi labanan ng ideolohiya at kapangyarihan. Hindi rin maikakaila ang pandaigdigang pandemya na bumago sa takbo ng buhay ng buong mundo. Milyon ang naapektuhan at tila isang paalala ito sa atin kung gaano kahina ang sangkatauhan sa harap ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang matitinding lindol, sunog, baha at tagtuyot ay nagiging mas madalas at mas matindi. Ang kasaysayan ay tila inuulit ngunit sa mas masaklap at mas mabilis na paraan. Lahat ng ito'y pumupukaw sa isipan ng marami, ito na ba ang mga huling araw? Sa kabilang banda, lalong lumalaganap ang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng internet, social media at misyon, mas maraming tao ang naaabot ng salita ng Diyos. Isang tanda rin na binanggit sa Mateo 24 na dapat muna itong mangyari bago dumating ang wakas.
Marami rin ang bumabalik sa pananampalataya. Sa gitna ng krisis at kaguluhan, maraming tao ang muling lumalapit sa Diyos. Ngunit kasabay nito, lumalaganap din ang kasamaan, kawalang pakialam at imoralidad sa lipunan. Ang mga relihiyoso ay inuusig, tinatanggalan ng kalayaan sa ilang bansa at minsan ay pinapatay. Ito'y hindi nakatang-isip. Ito ay realidad na tumutugma sa mga hula sa kasulatan. Kaya't kung tatanungin kung nangyayari na ba ang mga tanda, ang sagot, maraming sa mga ito ay narito na. Ngunit ang tanong na mas mahalaga, tayo ba'y gising at handang tumugon? Maraming nagtatanong, kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinahayaan ang mga sakuna, digmaan at kaguluhan na nauugnay sa mga huling tanda? Bakit tila pinapayagan niya ang pagdurusa? Sa 2 Pedro 3:9, makikita natin ang puso ng Diyos sa kabila ng mga tanda. Hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako, kundi mapagpasensya siya sa inyo na hindi nais na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Pinahihintulutan ng Diyos ang mga babala upang gisingin ang mundo, hindi upang takutin, kundi upang akayin pabalik sa Kanya. Ang mga huling tanda ay paalala ng katotohanan. May wakas ang lahat at may pananagutan tayong haharapin. Ang kasamaan, digmaan, at sakuna ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ay bunga ng kasalanan ng tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ginagamit niya ang mga ito upang pukawin ang ating konsensya at bigyang diin ang pangangailangan ng pagbabalik loob. Ito rin ay paanyaya para sa bawat isa. Huwag kang matulog sa espiritual na antas. Sa tuwing may lumilipas na trahedya o krisis, tayo'y tinatawag na muling magsuri. Nakatutok ba tayo sa Diyos o sa mga bagay ng mundo? Ang mga tanda ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magsisi, magbago at ayusin ang ating relasyon sa Diyos. Hindi niya nais ang ating kapahamakan, kundi ang ating kaligtasan. Pinapaalala sa atin ng mga huling tanda na habang may panahon pa, may pag-asa pa. Ang galit ng Diyos ay laging may kasamang habag, at ang mga babala ay pakiusap ng isang ama na huwag tayong magpatuloy sa pagkakalimot. Kaya't sa halip na tanungin, bakit hinahayaan ito ng Diyos? Maaaring itanong natin, ano ang sinasabi niya sa akin ngayon dahil ang tunay na layunin ng mga tanda ay hindi upang sirain, kundi upang iligtas. Sa gitna ng mga tanda ng katapusan, hindi tayo tinatawagan na mabuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng babala, nagbibigay din siya ng direksyon. Kaya't ano nga ba ang dapat gawin ng mga mananampalataya sa panahong ito? Una, tayo'y tinatawagan na manatiling gising sa espiritual na buhay. Huwag hayaang maging manhid ang ating puso. Sa halip, panatilihing aktibo ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng dasal, pagbabasa ng banal na kasulatan at aktibong buhay pananampalataya. Ikalawa, magsisi at magbalik loob. Ang mga tanda ay paanyaya upang ayusin ang ating puso. Ang Diyos ay patuloy na nananawagan sa mga makasalanan hindi para parusahan kundi para iligtas. Ang sakramento ng kumpisal ay bukas upang yakapin muli tayo ng kanyang awa. Ikatlo, patatagin ang pananampalataya ng pamilya at komunidad. Bilang mga Kristiyano, tayo ay ilaw sa isa't isa. Habang lumalaganap ang kasamaan, dapat ding lumaganap ang kabutihan. Ang simpleng pagtuturo sa bata, pagdarasal ng rosaryo o pag-abot sa nangangailangan ay bahagi ng ating misyon. Ika-4, maging matapang sa pagtatanggol sa katotohanan, hindi na panahon ng kompromiso. Ang ebanghelyo ay kailangang ipahayag sa salita at gawa, sa social media,
sa trabaho o sa tahanan, ipakita na ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Ikalima, maging mapagmatsyag ngunit mapayapa. Hindi tayo tinawag para manghula ng petsa ng wakas, kundi upang maging tapat hanggang sa kanyang pagbabalik, maging matatag sa pananampalataya at huwag hayaang guluhin ng takot ang ating espiritu. Ika-6, magdasal ng walang patid. Ang panalangin ay hindi lamang sandata kundi koneksyon sa Diyos. Ito ang nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa panalangin, naririnig natin ang tunay na direksyon ng Diyos. At sa lahat ng ito, tandaan, ang pag-asa ay buhay. Hindi natin alam ang araw o oras ng katapusan, ngunit alam natin na ang Diyos ay tapat. Kaya't sa halip na mabuhay sa takot, mamuhay tayo ng may layunin, may pananampalataya at may pag-asa sa kanyang pangako. Ang mga tanda ng katapusan ay hindi dapat magdulot ng takot kundi ng pagninilay. Sa bawat hula, sa bawat sakuna at sa bawat babala, naroon ang tinig ng Diyos na nananawagan, "Bumalik ka sa akin." Ito'y paalala na ang buhay ay may wakas, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Sa halip na mangamba, tayo ay tumugon. Sa halip na magtago, tayo ay lumapit. Sa bawat tanong tungkol sa hinaharap, ang sagot ay manatiling tapat kay Kristo ngayon. Kung nainspirasyon ka ng mga paalaala at katotohanang ibinahagi sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang bell icon para manatiling mulat sa mga tanda, propesya at pag-asa ng pananampalataya. Tandaan, ang katapusan ay hindi dahilan upang matakot. Ito'y paanyaya na lumapit sa Diyos habang may panahon pa.